Magandang gabi po sa ating lahat. May babagi ako sa inyo, no? Ang title niya ay Bakit nga ba kailangan ng tao ng tagapagligtas o ng Savior? At sana isipin nyo din mga viewers, bakit nga ba kailangan natin mga tao ng tagapagligtas o ng Savior? Anong reason bakit kailangan natin nun? So, itong dapat nyo malaman mga viewers. Bakit kailangan ng isang tao ng tagapagligtas? Sapagkat, una, tayo ay merong kasalanan. Makasalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, kaya kailangan natin ng tagapagligtas ng Savior kasi tayo po ay mapapahamak dun sa impyerno. Ano? At hindi din natin kaya magbago ang ating buhay. No? Kaya kailangan natin ng Savior. So, yun po ang reason. So, babasa po tayo ng Bible verse na mensahe ng Diyos po sa atin. Sabi po dito, Matthew chapter 1 verse 21. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yan. Sabi po dito sa isang verse, magsisilang ng isang sanggol at tatawagin ang kanyang pangalang Jesus o Panginoong Jesucristo po na anak ng Diyos na taga Nazareth, no? Messiah Christ, Savior God, no? Ngayon, tatawagin niya ang pangalan niyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang tao sa kanilang kasalanan. Ano? So, yun po ang dahilan. Kaya po Savior si Jesus upang iligtas tayong mga tao, no? Na makasalanan, may sin, na may sala sa Diyos, sa kapahamakan, no? Doon sa impyerno. So, yun po ang dahilan kaya bakit may Savior, no? For example na lang po, bakit may doktor? Anong reason? Bakit may doktor? Bakit kailangan ng doktor? Bakit kailangan ng doktor natin mga tao? Para pagalingin yung ating sakit, di ba? Bakit kailangan mo ng gamot? Para gumaling ka sa sakit mo, di ba? O bakit kailangan po natin ng tagapagligtas? Para maligtas po tayo sa kasalanan, kamatayan at impyerno, at deadness, no? Dahil sa kasalanan tayo mga patay. So, at mapapamak sa impyerno, judgment, di ba? So, ang isang tao hindi na nangangailangan ng manggagamot o ng gamot kung wala siyang sakit. Ang nangangailangan lang ng tao ng gamot at doktor ay yung may mga sakit. Ano? By the way, lahat po tayo mga tao ay merong sakit. Ano po yung sakit na yon? Yung sakit po na yon ay yung kasalanan. Na yung kasalanan po, yun ang nagpapahirap po sa tao at magdadala sa kapahamakan sa impyerno. Yun ang sinasabi ni Jesus sa verse po na yan. Kaya siya naparito sa mundong ito bilang tagapagligtas upang iligtas ang tao sa kapahamakan sa impyerno at sa kasalanan. No? Kaya siya naparito sa mundong ito, kaya siya Savior. By the way, kaya naging Savior din ng Panginoon Jesus. Basahin po natin sa Scriptures. Basahin po natin Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 8. Sabi po ng salita ng Diyos, Romans chapter 5 verse 8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tignan niyo po. Sabi po sa verse, tayo inibig ng Diyos, tayo mga makasalanan. At nang minsan po, namatay si Jesus Christ para sa ating mga makasalanan. Doon sa krus po, namatay si Jesus sa krus po para sa ating mga makasalanan. Bakit po namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Biniyaran niya po yung kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ng dugo buhay niya para maligtas po tayo sa kapahamakan ng impyerno. Yun po ang dahilan kaya siya napako sa krus. Biniyaran niya ang ating kasalanan ng dugo buhay niya upang maligtas tayo sa impyerno. Ganun po tayo inibig ng Diyos. Kaya nasabi dito sa verse na namatay si Jesus Christ para sa ating mga makasalanan. Ganun tayo inibig po ng Diyos, mga viewers. Si Jesus namatay para sa atin doon sa krus. At ito pa po yun, mababasa din po natin yung Romans chapter, 1 Corinthians chapter 15 po. 1
1 Corinthians chapter 15 po, verse 3 to 4. Ito po, Bible po yung hawak ko, salita po ng Diyos. Sabi po dito, "For I deliver unto you first of all, that which also I received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures." Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. O, kung mga viewers, sabi ng salita ng Diyos, si Jesus Christ po ay namatay para sa ating kasalanan, sabi sa Scriptures, no? At nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Para full and paid, no? Pininis na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na biniyaran niya ang ating kasalanan ng dugo buhay niya upang hindi tayo mapahamak sa impyerno. Biniyaran niya po ng buhay niya para hindi tayo mapahamak. Ganun po tayo inibig ng Diyos. Jesus paid the penalty of sin at the cross para ang tao maligtas sa impyerno. Ngayon, anong kailangan pong gawin ng tao po? Ngayon po, kailangan po natin gawin, mga viewers, tanggapin po natin ng buong puso na may pananampalataya pagtitiwala po na biniyaran ng Panginoon Jesus ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang tanggapin natin buong puso. No? Kaya kayo magpa-pray ng pagtanggap kay Jesus na inyong Savior, no? Na tatanggapin po natin ng buong puso sa pananampalataya na kasama na din po yun sa pagtanggap nyo, nagtitiwala na po kayo niyan Naiano nyo po, nagsasabihin nyo lang po sa panalangin nyo po, tinatanggap ko, Lord Jesus, ng buong puso ko na biniyaran mo pong aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ng dugo buhay mo upang po ako iligtas at ng inyong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pininis nyo po. Tinatanggap ko po yung Lord Jesus, yung sacrifice nyo sa cross, yung gospel nyo po na magligtas sa akin sa kapahamakan sa impyerno. Wala na pong iba. At ina-accept ko kayo, Lord Jesus, ng buong puso ko bilang sariling Panginoon ko at tagapagligtas Savior God ko ng buong puso ko. At nagsisisi na po ko, Panginoong Hesus, ng buong puso ko at nanunumbalik sa inyo. At kayo na po, Lord Jesus, ang maghari sa aking puso buhay. No? Kayo mag-change po sa akin at manahan po sa akin, Lord Jesus, ang banal espiritu nyo sa aking puso upang magkaroon ng kabaguang buhay. Yan po yon yung papanalangin nyo sa Diyos ng pagtanggap, no? So, yun po yun. Sinare ko din po sa inyo para malaman nyo. So, by the way, tayo po yung mag-pray para sa pagtanggap sa Panginoon, okay? Amang Diyos na banal, inaamin ko po na ako yung isang makasalanan at nagsisisi ng buong puso at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa kapahamakan sa impyerno at baguhin ang aking buhay. Ako po yung nagsisisi na nanunumbalik sa inyo ng buong puso. Tinatanggap po kita, Lord Jesus, ng buong puso ko, yung ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, na biniyaran niyo po ang aking kasalanan doon, ang dugo buhay nyo, ng pagkamatay nyo, pagkalibing at muling pagkabuhay, ng pinushoot nyo sa krus na magligtas sa akin. Tinatanggap ko ng buong puso ko, Lord Jesus, yung pinushoot nyo sa krus na magligtas sa akin ang gospel ng buong puso ko. At tinatanggap po kita, Lord Jesus, bilang sarili kong Panginoon ng buong puso ko at tagapagligtas Savior God ko ng buong puso ko. Ikaw na po, Lord Jesus, ang maghari sa puso ko na mahanahan po dito. At kayo po magpabago ng aking puso, isip, buhay. At Lord Jesus, manahan po sa aking puso ang banal na espiritu nyo upang magbago. Salamat po for saving my soul. In Jesus' name, Amen. So, yan po. So, mga viewers, kung pinag-pray nyo sa Panginoon ng buong puso, simple lang pangako po ng Diyos na mabasa natin sa Romans chapter 10, verse 9. Sabi dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. So mga viewers, kung inyong ipapayag na si Jesus ay Panginoon at buong puso kayong sasampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Ano? So sabi ng verse dito, mga viewers, kung tinanggap po natin ng buong puso ang Panginoon Jesus na ating Savior, tagapagligtas ng buong puso, no? Sinampalataya natin ng buong puso si Jesus. Naniwala tayo
ang tiwala na binuhay si Jesus ng Diyos sa mga patay, sabi ni God sa Bible, save na tayo. Kaya yung pagpapray nyo kaganina, tinanggap nyo si Jesus Savior ng buong puso, sinampalatayanan, o ligtas na po tayo. Sabi ng verse na to sa Bible. Forever na po yan, di na natatanggal. Ganun po kasimple yung kaligtasan, no? Tinanggap nyo ang Panginoon ni Jesus bilang sariling Panginoon tagapagligtas Savior God nyo. Tinanggap nyo ng buong puso na binayaran ni Jesus yung kasalanan nyo doon sa krus ng Kalbaryo, ng dugo buhay niya, ng pagkamatay niya at pagkalibing at muling pagkabuhay, no? Tinanggap natin yun ng buong puso. Ang sagot doon, save na po tayo, sabi ng Bible. Naligtas po tayo dahil po sa gospel ng Panginoon Kristo. Hindi na tayo mapahamak sa impyerno. At yun yung maganda pangako ng Diyos. Wala na tayong dapat ikawori, katakot. Yun yung po yung promise niya. Tandaan nyo po, naligtas po tayo sa gospel ng Panginoon Jesus. Ang finished niya, kaya hindi na tayo mapapahamak doon sa impyerno. Diba? Kasi tinanggap natin ng buong puso na si Jesus Christ yung nagbayad sa ating kasalanan ang dugo buhay niya doon sa krus, ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay niya. Tinanggap natin yan ng buong puso. So ligtas na tayo. Naligtas po tayo sa gospel ng Panginoon Jesus sa kapamakan sa impyerno. At ito pang kagandahan, muli tayo mabubuhay kasama ng Diyos sa langit. Yun ang magandang pangako po ng Diyos sa atin. So God bless you po. Doon lang po magtatapos ng lahat. Bye-bye.